O hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr. ang nag-umpisa na imbestigahan ang manumalyang flood control projects na ito? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat ng nakaraan. Alam mo, Admar, yan inoculation strategy. Ini-inoculate nila ang Pangulo para sa kung anong mangyayari. Kaya nangyari na yung mangyayari, balik sila doon, oh, hindi ba siya naggawa niyan? Paano naman siya masasali dyan? Siya nga ang nagpa-imbestiga. Kailan niya pinaimbestiga? Di ba nung SONA, after ng SONA, kailan nangyari? 23, 24, 25. 3 taon. Ha? Pagdating ng SONA, ng fourth SONA, doon lang niya sinabing mahiya naman kayo. Wala siyang sinabi kung ano yung ibig sabihin ng mahiya naman kayo. Sinabi lang niya in reference to some problem sa infra. And then after nun, nag-launch na siya ng isumbong mo sa Pangulo, in-identify niya yung 12 contractors, nag-focus sila sa isang probinsya. So makikita mo, cherry picking. Ano ba ibig sabihin ng cherry picking? Pipili ako para dun sa naratibo ko, may spine yung naratibo ko na sinasabi na akong nauna, sandali, ako ang nagpa-imbestiga. At again, the default, isama natin yung investigasyon ng previous administration. Hindi ko maintindihan kung bakit isasama. At wala naman silang pinapakita pa after 113 days na ito yung mga maanumalya ng previous administration. Kasi hindi nila mailagay yung previous administration kung itong administration hindi buo yung storya. Hindi talaga buo ang storya dahil namimili lang sila kung anong storya para lang ma-deflect ang Pangulo not being involved. Nagulat sila siguro dun kay Gutesa. Kasi si Gutesa ang nagbuo ng storya para sa taong bayan. Yun ang hindi nila na-factor in kasi wala namang plano talaga yung yung flood control mess Walang kaplano-plano yan. So wala siyang exit strategy. Hindi niya alam kung saan dadalhin. Ngayong bumigla yung Gutesa, nagulat siya, backtrack sila. So ang default nila, ang presidente nanguna, siya ang nagpa-imbestiga, hindi siya kasama. So makikita mo, it's essentially an inoculation strategy of what's going to happen dahil alam nila, lalapit at lalapit sa kanya itong anomalyang ito. Opo, magandang punto po yung nabanggit niyo, ma'am, no, na walang exit strategy. Kumbaga, para bang nag-boomerang ito sa kanya na imbis na pogi points ang kanyang makuha, kaibahan, opposite. Kaya nga kung sino man yung nag-isip niyan, talagang ipinalunlo ang presidente. Ito naman si presidente, sabi niya siguro, that's a brilliant idea. Let's do it. Anong nangyari? Kasi alam mo, kung gusto mo talagang yung transparent, accountable, inorderan niya ang pinsan niya. Ilabas ang small committee report. Ilabas yung BICAM report. Bakit hanggang ngayon? Wala tayong nakikita dyan. Pangatlo pa, yung number of ghost projects, hindi sila magkaintindihan kung ilan. Si DPWH, iba ang sinasabi, 425. Si Development Department, ang sinasabi 485. So wala, hindi mo alam yung datos And yet, dun sa ghost projects, wala namang kasong pinafile. Kaya nga ang ulit ko, yan sa ghost projects, madali mong i-file yung kasong yan kasi may proposal, may plano from DPWH, na kuha ang pera, nabayaran ang kontratista, pagdating doon sa lugar, wala. Punta ka nun sa paper trail. Sino yan nagplano? Saang distrito? Magkano ang binayad? Yung tatlong yun, filean mo ng kaso.
Oh, ano pa yung sinasabing we have to be slow so that we have to be deliberate. That's a direct quote. To ensure that the case will stand in court. Uh, uh, Alam mo, common sense. Ghost projects will stand in court. Why? It's a ghost project, for heaven's sake. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Kung saan-saan pumupunta, pailan nyo muna ang ghost projects. Doon maniniwala akong seryoso kayo. Eh baka may masagasaan, kaya hindi nila pinupurso yun. Opo, pero yung nabanggit nyo po na dapat hindi madaliin yung pagsasampa ng kaso. Meron din siyang video na dapat gusto ng na mabilis din na aksyon. Mabilis na resulta. Dahil nag-aantay ang sambayan ng Pilipino. Di ko alam kung paano may pagtutugma yung una dapat mabagal, make sure na ganito, tapos meron na namang statement dapat mabilis. Admar, All in the same na bibig po ang nagbabanggit po. Admar, yan ay proof ng epekto ng paggamit ng cocaine. Hindi mo, di ba nung nag-umpisa tayo ng first year, parati sinasabi natin, ba't papalit-palit? Ba't pa iba-iba? Bakit walang consistency? At so makikita mo ang bürokrasya, ay susunod ba ako o sandali lang? Mag-iiba na naman. ICC, pabalik-balik. Droga, war on drugs, pabalik-balik. FDI, pabalik-balik. EDCA, pabalik-balik. China, pabalik-balik. Ang dami niyan. If you're going to list the changing narrative from the first year to the third year, siguro mahaba ang listahan natin, baka 2 kokomban. 'Di ba? So ang akin lang, nakita natin yung signals eh. The signs were there and are still there. And the moment the sister stood on that stage, all of us were saying, kaya, 'di ba? That was a collective sigh nung umakyat si Senator Marcos. Everyone was saying, alam mo, ang sisi pati alam mo palang ganyan, ba't mo dinala kay Inday Sara? Ba't mo pinursu yung unit team? At narinig natin kay Senadora nung sinabi niya, nangako na magbabago. Hindi ba yon behavior ng isang addict? Nangako magbabago pero hindi nagbabago? Nakita natin talaga yung agony sa loob ng pamilya. Opo. Mayroon pa nadagdag si Palace Officer Castro. Sabi niya rito kay Senadora Amy na maging makabayan ka, tumulong ka po sa imbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Na nabanggit niya kanina si Guteza, after noon ay biglang naiba ang ihip ng hangin. Yet ngayon, meron na namang ilang videos ba yun? 3 ba yun? Na binulgar itong si former Congressman Zaldico. Ano agad parang binar agad. No? Pero humihimok pala sila na may tumulong. Meron pa nga silang inilunsad na isumbong sa Pangulo. No, ngayon meron nagbigay ng impormasyon pero nangyayari agad binabara po, Prof. Kaya nagtatanong, saglit lang, paano naging independent ngayon yung mga investigasyon na agad binabanatan yung naglalabas ng mga impormasyon? Oo, tama ka dun, Admar, no? Yung sinabing tumulong ka sa investigasyon, hindi ba tumutulong si Senator Marcos? Nandun siya, uma-attend siya, kune-question niya, nagsasabi siya, no, ito, magwi-withdraw na, magre-recant na. Hindi pa naman tapos ang investigasyon Kaya ako nagugulat dito kay Senator Lacson na meron ng conclusion na yung 2 opisyal daw ang nakatanggap at hindi ang Pangulo. Wala pa namang committee report. Hindi ko naman maintindihan kung saan niya pinagkukuha yung mga sinasabi niya. Yung isang opisyal ay taga DepEd, yung isang opisyal ay PLLO, 'di ba? At narinig lamang natin yung involvement ni ES through the testimony of Bernardo.
So yung sinasabi ni Senator Lacson are all based on Yusek Bernardo's testimony. Yun sinabi niya, sinumpa ang salaysay, nasa na ang corroboration. So napakahirap mong sabihin na yung 100 billion ay yung dalawa ang nagpakana at sinabi at ginamit lamang ang pangalan ng presidente. Ikaw ba na may gagawa ng ganun na idadrop mo ang pangalan ni presidente? At kung titingnan natin sa narrative ni Congressman Ko, sinabi niya na nakatanggap siya ng tawag kay Secretary Amina na ang instruction ni presidente ganon. So paano dun sa litanyang yon, wala namang sinabi yung kay Olaybar at saka kay Bersamin na PLLO. In fact, nagulat ako nakasama yung Bersamin na PLLO. Ang sinasabi nila, bagman daw ni ES. Ang naratibo lamang ni Bernardo, humihingi ng porsyento si Olaybar para kay ES. So, pag pinagtagni-tagni mo yung puzzle, mabubuo mo na gumagawa ng storya. At very telling yung kay ES Bersamin na sinabi nag-resign, tinawagan lang pala siya ng hindi accountable officer para bumitaw. Opo. So, at yun, medyo delikado sila doon dahil pag nagsalita si ES Bersamin, baka maligwak yung kanilang naratibo. Pero kung siguro ang ibinulgar po ni former Congressman Zaldico ay si BP Sara, Prof, siguro tatanggapin yung kanyang pahayag. Oo. At saka magiging hero yun. Ang seguridad niya ay masigurado. Ang dalawa niyang anak na nandito, hindi iipitin, di ba? Nakita na natin yan nakita natin sa ginawa dun sa tao ni former Congressman Zaldico. Nakita natin yung pag-iipit na ginawa kay Gutesa, 'di ba, at sa pamilya niya. So yung kasing armed agencies of the government kayang gawin 'yan just to secure whatever they want. Noong hindi nagsasalita si Congressman Ko at sinabi ng ilan na i-cancel nyo ang passport, hindi ginagawa. Ngayon nagsalita, ika-cancel nila ang passport para umuwi at kinukulit nila na umuwi. So makikita mo yung logic. Hindi pinag-iisipan lahat reactive. At yun ay emblematic ng problema ng pinuno. Lahat reactive. Kung ikaw ay matino ang isip, hindi ka reactive. Pine-prepare mo yan, pinaplano, kinakausap mo yung mga ahensya ng gobyerno, ito ang ating ito ang messaging natin, ito ang sasabihin natin, ito yung ibibigay natin. Hindi yung kabinete, paistaran sila kung sino makakuha ng atensyon ng Pangulo. Si Pangulo, without thinking through the suggestion, go. So, nagkakaroon ka ng ganyan na may kalihim ka ng DILG na nagsasabi, destabilizer. Hindi naman inciting to sedition. Yung pagrarally ba, destabilizer ka na. Yung pagsigaw mo ng resign, inciting to sedition ka na. So, makikita mo yung pagkakaiba-iba ng approach at tatandaan rin natin, hindi natin tinitingnan pa yung internal click sa Malacanang. Yung labanan ng dalawang Rimulya, laban kay ES, etc. etc. So yung mga ganun ang medyo problematic. Speaking of problematic po, Doc, Prof, noong nag-resign si Bersamin at Pangandaman dahil kabilang sila sa napangalanan nitong si former Congressman Zaldico, ang dahilan daw ay delikadesa. No, ngayon kasama din po, 'di ba, si Marcos Sr., Marcos Jr. sa napangalanan ni Zaldico. So ibig sabihin ba nito walang delikadesa yung yung perfect example na hindi ba ayusin at pag-isipan kung anong ibibigay na rason? Kasi tinan mo, sinabi they resigned out of delicadeza, and then you have an ES saying, no, I did not resign.
somebody called me. So, I will not, anong exact frame niya? I will not go beyond the period where I am welcomed. So, nag-pack up siya ng gamit niya at alam mo, very graphic yung statement ni ES. Hindi ko maintindihan ba't yung isang USEC Cadiz ay hindi nag-resign. Kasi kung yung pinangalanan lahat nag-resign, edi dapat pati si Speaker nag-resign. Pati si Presidente nag-resign out of delikadesa. Yung excuse ng delikadesa, apparently, pwede yun sa iba. Sa iba, hindi. So again, problematic. Kasi namimili. Tsaka matindi, nabanggit mo nga, matindi yung naging pahayag din ng dating ES na sa press releases nila delikadesa. In fact, kahit na na-release na ito ng PCO sa kanya, hindi pa pala nakapagsulat ata ng formal na resignation. Oo. Kumbaga, sa pilitang resignation ang ginawa.